Mas paiigtingin ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang pakikipagtulungan sa Commission on Elections. Ito ay para labanan ang mga naglilipa ng disinformation at deepfakes online. Lalo na ngayong papalapit ang 2025 midterm elections. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Don't always believe what is posted or what is shared online. Bukod sa mga election-related violence, isa sa sakit sa ulo tuwing halalan ang paglaganap ng maling impormasyon at maging deepfakes o iyong mga imahe, videos at audio recordings na inalter, binago at inedit gamit ang iba't ibang apps at artificial intelligence para magmukhang totoo, para gayahin, lituhin o di kaya'y hikayatin ng marami para sang-ayunan ito. Kaya naman tiniyak ng Department of Information and Communications Technology na mas hihigpitan nilang pagsusuri ng mga impormasyon online na maaaring misleading, deceptive at makapanloko ng marami. We've deployed people who will be scouring all the different social media sites and all the internet on possible misinformation, disinformation, deepfake or AI-generated content, and report them to us so that we can properly take action together with COMELEC. Binalaan din ng ahensya ang publiko na manatiling mapanuri sa mga impormasyong nababasa o napapanood online. Marami na kasing umaabuso sa AI at social media ngayong halalan para manira o di kaya na may guluhin ng seguridad at integridad ng eleksyon. Aniya, huwag basta-bastang maniniwala sa mga ito hanggat hindi nabeberipika kung lihitimo ang source. Hinikayat din ng DICT ang mga news organization na i-call out ang sinuman o anumang online sites na mag-upload ng disinformation. Yung mga lehitimong mga news organizations like all of you have to police your own ranks and call out those that you find are misbehaving or those that you find are not adhering to the ethics and the standards that is expected of professional journalism. Tiniyak ng ahensya na kaisa sila hindi lamang ng COMELEC kundi ng publiko sa pagtataguyod ng makatotohanan at patas na halalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.